Ang umaharang ay mismong si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga economic managers na nandyan sa bakuran nyo sa ehekutibo. Kung meron man kayong katamaran, huwag niyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag niyong ipahid sa Pangulo. Alam mo, Yuse Claire Castro, nagmamarunong ka na naman sa issue na wala kang alam. Huwag kang ang fake news, napakasinungaling mo. Pero may tip ako sa'yo, Yusek. Ang gawin mo, ikrampol mo yung papel, ibusal mo sa bibig mo para hindi ka na makapagsalita ng mga walang kasustansyang mga bagay. Mga boss, sa wakas, sinagot na rin tayo ng palasyo. Pero sa halip na good news, pinagmumukha pa tayong mga manggagawa na ingrato at hindi marunong magpasalamat sa ginagawa ng administrasyon tungkol sa sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Representative Elise San Fernando, in 4 years, walang kahit anong panukalang batas na naipasa tungkol sa mga manggagawa si President Ferdinand R. Marcos Jr. Unang-una po, ang Pangulo, ang administrasyon ay ginagawa ang tungkulin ng naaayon sa batas. Kamakailan lamang, this is May 1, 2026, nagkaroon po ng wage hike in Northern Mindanao, Caraga. Meron din pong pag-increase ng sweldo dito sa Region 3. Yan po. So in other words, ang Pangulo po at ang administrasyon, pati na po ang DOLE, ay tumutugon sa kanilang mandato na naaayon sa batas. Ang sinasabing tungkol sa National Minimum Wage, hindi po ito trabaho ng Pangulo. Trabaho po ito ng mga mambabatas. Kung meron man kayong katamaran, huwag niyo pong ipahid sa ehekutibo. Huwag niyong ipahid sa Pangulo. Diyan sa report na binabanggit ni Jose Claire Castro, proud na proud pa siya sa ginagawa ng gobyerno tungkol sa barya-baryang sahod na binibigay sa mga manggagawa. O edi tignan natin itong pinagmamalaki ni Jose Claire Castro na taas sahod daw ng mga manggagawa. Sa Region 3, 30 hanggang 40 pesos. Sa Caraga, 20 pesos. Tapos sa Northern Mindanao, kaka-14 pesos lang yung taas sahod ng mga manggagawa. So ito na yon, yung bunga ng matagal nyo na pag-aaral. Barya-baryang taas sahod para sa mga manggagawa. Kulang pa nga yan pambili ng isang pagkain sa karinderya. Anong dapat ipagmalaki dyan, Jose Claire Castro? O kayo mga taga-Caraga, mga taga-Northern Mindanao at Region 3, si Jose Claire Castro na po ang nagsabi na tama at sapat na yung sahod ng mga manggagawa dyan sa inyo. Kasi nga naman, naging posible ang barya-baryang taas sahod dahil sa kabutihan at kagalingan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, Jose Claire Castro, nagmamarunong ka na naman sa issue na wala kang alam. Nauuna kasing gumalaw yan dila mo kaysa paganahin yung utak mo eh. Kung nag-research ka lang at kung totoo yung sinasabi mo dyan sa ginagampanan ng gobyerno ang kanyang trabaho tungkol sa sahod ng mga manggagawa, bakit lahat ng minimum wage sa buong bansa below poverty threshold? Ibig sabihin, hindi sapat ang minimum wage para bumuhay ng isang pamilya. Ikalawa, mismong Philippine Statistics Authority na nga nagsasabi na nabawasan yung purchasing power ng mga manggagawa ng 1/3 o 30%. Ibig sabihin, kailangang itaas ang sahod ng mga manggagawa para makasabay doon sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ikatlo, huwag kang ang fake news, napakasinungaling mo. Napakaraming nakabinbe na panukalang batas sa House of Representatives at sa Senado na magbubuwag ng provincial rate at magtataas ng sahod ng mga manggagawa. Ang dapat na tanong mo, bakit ba hindi umuusad yung mga yan? Walang ibang dahilan, kundi dahil dyan sa inyo sa ehekutibo. Ang umaharang ay mismong si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga economic managers na nandyan sa bakuran nyo sa ehekutibo. Alam mo, Jose Claire Castro at kayo mga nandyan sa palasyo, kung talagang seryoso kayo, ang gawin nyo na lang ganito. I-certify as urgent nyo yung House Bill number 8081, yung pagbubuwag ng provincial rate at yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Kung hindi nyo naman kaya na i-certify as urgent itong mga panukalang batas na ito, di gawin nyo, i-prioritize nyo itong mga panukalang batas na to at ipasok nyo doon sa LEDAC. Gulatin nyo po kami. Banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na gagawin niyang prioridad ang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at pagbubuwag sa provincial rate. Pag yan nagawa nyo, Jose Claire Castro at ng palasyo, ako pa ang numero 1 tatayo at papalakpak bilang pagsuporta sa gagawin yan ng Pangulo. Alam mo, Jose Claire Castro, salamat sa pag-effort. Nag-print ka pa, pero walang kwenta naman yung mga nire-report mo. Pero may tip ako sa iyo, Jose. Ang gawin mo, ikrampol mo yung papel, ibusal mo sa bibig mo para hindi ka na makapagsalita ng mga walang kasustansyang mga bagay. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.